Sobrang lamig ngayon sa labas. It's -12 degrees dito. Nagyeyelo. Anyway, andito po ako ngayon sa Moscow, Russia para po samahan yung estudyante ko na si Prin Lauhar-Wirapap, yung number one chess player po sa Thailand. At since andito ako, naglaro na din ako. First time after 5 years, maglalaro ako ng tournament na standard. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero marami po akong gusto ikwento sa inyo eh. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Analyze muna natin yung unang laro ko pagkatapos ng 5 years. Let's go guys. So ang first round ko po ay laban ko kay Belob Alexi. Ang rating niya 2100 lang at ang edad niya po ay 15. Magsi 16 years old pa lang. Bata lang po ito. Bata. Ano pong nangyari? Ganito po ang naging approach ko. Tumira po ako ng E4, puti ako eh. Yung kalaban ko nagsisilian. Okay? Ngayon, tumira ako nang hindi nyo pa minsan nakita sa lahat ng laro ko. Ito po yung Bishop to E2. Pagkatira ko po ng Bishop E2, nagulat po yung kalaban ko. Ako po nagulat din eh. Ba't ko tinira yan eh? Hindi. Ganito po idea niyan. Ang tira ko po kasi talaga is Sicilian Alapin sa Camora Gambit. Pero bakit po ako tumira ng Bishop E2 sa pagkakataong ito? After 5 years of not playing, nag-Bishop E2 lang ako. Ganito po kasi. Round 1 po, lumabas yung pairing 1 hour ago. Umatin kami ng awarding kasi mga foreigner kami. May special seat kami sa harap. Andun nga si Karyakin, saka si Karpov. Yung kalaban ko, nag-prepare yan ng todo. Kasi naka-expose po yung lahat ng laro ko online. Yung kalaban ko naman, sinilip po saglit yan sa cellphone lang habang nasa labas ako. Kasi paglabas ng pairing, nasilip po sa cellphone eh. Ang laro niya po Sicilian. So, sabi ko maghahanda ito ng sobra. Kaya ang tinira ko po, Bishop E2. Ang reason niyan, hindi ko alam ang Bishop E2. Pero hindi niya din alam. So at least maglalaro kami na kapaan lang. At eto na nga po nangyari, no? Nag-D6 siya siguro. Ang initial setup niya kasi talaga ganyan eh. May pagka-ano po eh, may pagka-dragon eh. Ayan oh. O ako, nag-F4, ayan oh. Ganyan nangyari oh, di ba? Dragon kasi setup niya eh. So sabi ko, ito yung setup ko sa dragon. So nag-C3 lang, Bishop G7 develop, nag-Knight A3, nag-A6, castling, nag-B5, ganon. And napaka-standard lang po ng opening namin. Walang masyadong kaguluhan at ito po ay equal lang. Equal lang, okay? So, anong ginawa ko? Aba, syempre, equal, hindi ko alam nangyayari, kinapa ko na. So, ang ginawa ko po, nag-Queen to E1 with a similar of the, yung parang sa ano ba yon yung Grand Prix ng Sicilian Dragon na kung saan gaganon tas gaganon. So, ang tinira niya po is nag-Queen to B6. Abay, gusto kong i-discover attack, kaya king movean ko yan. Pagka king move, nag-B4, nasabi ko mali. Mali, kasi medyo lumamang ako yan eh. May tirada akong gano'n, no? Ang ganda ng talo na to, pwede kong sundutin yung reyna. So, ang ginawa niya po, kinapture takes, and then nag-knight to A5 para pag tumalon ako, edi kakainin. Pero tinirahan ko lang po yan ng E5. By the way, sa position po na yan, talaga nag-iisip ako. Medyo nauubos na yung oras ko dyan. Lamang ako ng konti sa oras, pero ang time ko ata dyan nasa 30 minutes na lang. Ang time control po is 1 hour and 30 minutes with 30 seconds increment. So, since nagpapagpag pa po ako ng kalawang eh, kaya talagang nag-iisip ako mabuti. So, nag-knight to D5, kinapture ko, takes, and then tulak. Ang ganda ng tulak eh. Kasi, atakado yung bishop, persado umatras, tapos atakayin ko yung knight, persado naman umatras. Ngayon, meron akong tiradang rook to B1. So, talagang lumamang na ako dyan. Alam ko, lamang na ako. Dahil yung kanyang king, di pa nakakasling, may tempo ako sa reyna, napilitan po yan, tumakbo, and then meron akong matinding sundot na capture. Oh. Hindi niya po matikes ng queen, babagsak yung bishop, kaya napilitan ko capture ng pawn, at eto, Bishop to D1 lang. Number 1 engine move, it's a check. So, mangyayari sa kanya, di siya makakasting, magki-king move siya. Ngayon, pag nag-king move siya, susundutin ko po siya dyan ng F5 na tumataginting, aatakihin ko ng malupit. Ganun. Kaya nga po, nagharang. Ngayon, pagkaharang, na-analyze ko to, meron akong ganun. At pagka ganun, gumanon,
bishop to a4. Ayan, sacrificing the bishop na kung saan pag kinapture mo, talaga namang maiipit ka dyan sa gitna. Ngayon, alam ko dito, winning na ako eh. Nararamdaman ko na, lamang na ako dito eh. So, ang ginawa niya po, nag-bishop c6 forsado, kinapture ko po yan, binawi, and then dito, tumira po ako ng number 1 engine move. Boom! Actually, ibalik ko lang, before I play f5, may initial plan talaga is ganito. Pakita ko rook to b6. So, sabi ko, pasado ka babalik. Tapos may queen to this. Tapos, persado ka mag-castling para madepensahan yung tore. Tapos, may ganito. Kaso, na-analyze ko, may ganito pala. So, kahit na bumagsak po ito, may kain dito. Yan yung hindi ko ginawa. Sabi ko, medyo alanganin. Pero it turns out, tama pala ako. Tama pala. Kasi pagka-capture na ganun, text po siya dito. Merong rook takes f7 na hindi ko nakita. Hindi ko nakita yan, sir. Kasi, hindi pwede king takes eh. Pag rook takes, by the way, capture doon. So, pag nag-king takes ka, queen to d5 luluwa yung king. Pagka tira mo dito, check. Grabe, ang haba ng linya. No? Tapos pag nag-king f6 ka, tira mo lang ng knight g5 daw. Grabe yung mga threat, oh. Kaso, hindi ko po nakita lahat yan. Wala, talagang mahina. Tumigil na po ako mag-analyze sa position after kong makita na may capture doon. Hindi ko nakita yung rook f7. So, ibalik ko lang po doon. So, ang tinira ko ay f5. Ayan, f5 ang tinira ko. Which is, actually, siya yung number 1 engine move. Number 1 engine move ang f5. Maganda din ang f5 kasi ang pinaka-idea po niyan, pag kinapture niya, tatalunin. Hindi naman pa siya makapag-castling eh. Kaya napilitan niya, pagka f5, magganon. Okay? So, tumira po ng queen to d7, knight to h4, number 1 engine move din. Para akong chess player, guys eh. Ang idea niyan, tutulakan at siya po ay napilitan mag-bishop to e5, which is the number 1 engine move na sinagot ko na ng f6. Ayun. Pagka f6, tumalon yung kabayo, inatake ko po yung bishop na nakaharang, na kung saan nag-queen to e6 to defend, kinapture ko, and then knight takes, tapos ayun, pumasok na yung tore. This is definitely better. Grabe yung weakness eh. Kasi nga po, pag nag-casting ka dyan, which is kind of like force, meron akong queen move doon with the idea of papasok mamatihin. Kaya nag-king move po eh. Ang idea niya, pagkapunta ko dito, gaganon. So, ang ginawa ko, inatake ko muna yung reyna. Tumakbo doon, and then saka ako pinasok. At pagkatira niya po ng rook to g8, eto na. Ang galing ko dito. Nakita ko yung knight to f3 idea na kung saan mabilis ang panalo, na ang mga ina-analyze ko po dyan, pag kinapture niya to, eto lang ang kakapturing ko. Yun po yung aking analysis. Like for example, capture. Takes lang dito. O coach, may depensa, may ganon. Titirahan ko lang ng rook to e7. Hanep, no? Lupit. Ano pong idea niyan? Pwede ka magtulak. Let's say hinamon. Para safe. Pag ganyan, kulong yung kabayo. Ayan. Yun po yung aking plano. So, tama yung plano ko according sa engine eh. Mga top engine move yung basically yung plano ko. Ngayon, eto ang nakakatawang bagay. Nakita yan ng kalaban ko. Kaya tumira po siya ng queen to f5 na mali. Very tricky. Pero mali daw, sabi ng engine. Ang idea niya, ayaw niya pong ipalit eh. Kasi malilibre ito eh. So, ako, inanalyze ko yan. Okay? Nung inanalyze ko, ang una kong nakita, king to g1. Anong idea? Pag kinapture niya po, takes dito, tapos may knight takes na ganun eh. Depensahan lang yung tore. So, nakita ko winning yun. Nakita ko siya na winning. Kaso, ang inisip ko, pag nag-king move ako, no, ang ititira niya is knight here. Ito, ina-analyze ko to. Tapos, mapipilitan yung reyna ko tumakbo. Ang ina-analyze ko yan, queen h4, saka queen dito eh. Okay? Una, queen h4 ang ina-analyze ko. Pagka queen h4, ang ina-analyze ko, kakainin niya to. Ina-analyze ko lahat to eh. Tapos, atake lang ako dito, and then eto yung sundot. Tapos may ganon. Winning. Okay? May mga iba pa ako na-analyze dyan eh. Tinignan ko tong queen h4, tapos pag pinalit yung reyna, ganyan mangyayari, di ba? Titira lang ng capture, takes, ganito, winning pa din. Di ba? Kaso, ito nakakatawa eh. Ang alam ko, meron pa ako natitirang almost 10 minutes. Almost 10 minutes. So, pagka queen f5, may nakita pa akong kalokohan.
nakita ko yung knight to D2. Hindi king G1 tinira ko, knight to D2. Anong meron dyan, coach? Dinidepensahan ko to, atakado yung Reyna, gaganon. Ang pinaka gusto kong mangyari, basically, gusto ko siyang trapin. Kasi, kakainin niya to. Ayan na. So sabi ko, yes! Kakainin niya, kinain niya. Ngayon, ang next move ko, ito dapat. Rook takes e5. Yan ang initial plan ko. Kasi pagka ganon, gusto ko siyang talunin by doing a queen sacrifice sabay ganon. Yan ang plano. Pero alam niyo kung ano nangyari? Hindi ko yan tinuloy. Bakit? Iyak-tawa na lang ako nung nakita ko may queen lang pala dito. Kasi ang sacrifice ko, hindi nagagana, mahaharangan lang, pusang gala. Gusto kong manapak. Grabe ka, bad trip. Ang dami kong inanalyze na winning. Yun, tinira ko pa. Bandang huli, patalo. Hindi ko na masyado inanalyze to. Na-excite na lang ako sa mangyayaring min sacrifice. Pusang gala talaga. Grabe yung nangyari. Siyempre, kinapture niya. Ayan, kinapture niya. At pagka-text, na-realize ko, hindi pwede. Yari ako, napilitan ako pag ganun. At eto po'y completely losing na sa akin. Kasi meron na siyang mga sundot-sundot na tira like Rook B8 with this intention. Grabe, wala na. Wala na talaga. So, dito po, tumira na lang ako ng panggulo ganyan. No? Gusto ko sana siyang matiin, kaso pagka Rook B1, talo ka agad ako No? Pagka Rook B1, talo agad. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Rook B1, talo agad. Wala na akong time dyan. Panic time na ako. Halos paubos na yung oras ko. Less than a minute na lang. Grabe yung first game ko. After analyzing so well, sabi ko, pusang gala, okay pa yung matanda, may asim pa. Ha? Ayun, natalo. Pero, etong matindi. Yung kalaban ko pala na yan, champion sa isang region dito. Bata pa, no? Champion sa isang region. At pagkatapos na akong talunin, tumalo pa siya ng isang malakas. So, ang score niya po out of 3 games, 2.5. Malakas din pala talaga. Ngayon, ako, round 2, nakalaban ko naman, ito pong si Yakimenko Alexander. Ito pong si Yakimenko Alexander, matanda na po. Ano na po siya, 70 years old, pero very active player dito sa Russia. At siya po ay nakatabla nung round 1 sa 2100. Tapos nakita ko yung mga previous game niya recently lang. December 2025, tumatalo siya na 2200, nakatabla sa 2300. So, nagulat ako kasi 70 years old, ganun pa kalakas. So, nakalaban ko siya. Eto, wala ding prepare. Ayan, no? So, hinulaan ko na lang, transpose ko lang po ito sa parang tinatawag nilang London, no? Parang London. Equal. Pero grabe yung matanda. Usang gala. Tingnan nyo, Tingnan nyo. Okay, equal na equal, Umatake ako, aggressive, Aggressive. Kasi gusto ko talaga siya atakihin. Sabi ko, oy, lamang na ito, Kasi talagang bobombahin ko siya. Ganyan tayo maglaro, guys. Medyo aggressive ako maglaro pag medyo kalaban ko hindi ganun kalakas yung pakiramdam ko. Pero akala ko lang pala yun. Kasi pagkatira po niyang ng E4, nag-Bishop E5 ako, which is like, maganda to, Bishop E5. Wala na siyang magagawa, gaganunin ko siya, di siya maka F4, may check ako, may talon doon. Ako sakit. Ang sakit ng abutin niyang atake. Pero grabe. Grabe ang kalaban ko. Sinacrifice na ako, guys. Number 1 engine ko. Sinacrifice na ako. Pagka-sacrifice niya, bullshit. Bakit ang gagaling nyo? Anyway, kinapture ko lang po yan. Hindi naman po ako losing dyan. Equal pa rin. Nawala lang yung feeling ko na lamang. Kasi pagka-takes, nag-knight to E4 ako. Ngayon, bakit mo siya nag-sacrifice? Kasi may F3. At nakapila po yan, Ayun, ang malungkot. So, ang tinira ko po, H4 lang. Bahala ka dyan. Bahala ka. Kainin mo. Ang idea ko dito is 1 pawn down ako. 1 pawn down ako Pero grabe yung weakness niya. Ayun, kiningmuban ko lang. Gumanon. Takes. Gumanon. Dito. Gusto ko nang bawiin yung pawn. Bawi na yung pawn. By knight G5 No? Capture siya dito. Takes. Kaso wala.
Hindi natin babawin, guguluhin natin yung mundong ibabaw, kinapture niya, tapos rook to h4, ayun na. Ayan, equal pa rin. Pero 1 pawn down ako, pero yung king niya is medyo not safe. Ayan, nag-king move agad. O, pumasok ako doon para makain yung pawn. Dumepensa sa e4, hindi na po ito madepensa na, hindi makaganon kasi may capture dito. So, kinapture ko, nag-queen to queen, kailangan niya talaga ipalit yung queen. Kasi delikado na siya may ganun na ako So, ako, napilitan na umatras, kinapture niya yung pawn, bishop takes, at napunta kami sa endgame na to. Ayun. At yung endgame na to, ayan medyo feeling ko slightly better ako dito. Kasi yung pawn po na to extended. So, pwede kong pabagsakin. Ayan ang ginawa ko. Mali pa daw pala. Pero gusto ko kasi lumayo yung king niya. No? Bakit? Pagkatulak niya kasi, ayun, pinalayo ko yung king pero wala palang silbi. Ayan, gumanon. Ganon. Tapos, nag-blunder ako dito, nag-F6 ako. Sinimplihan ko yung F6 sa kadahilanan na ganito gagawin ko Hindi po kasi ako makaganito. Dahil pag gumanito ako, lagi siyang may check, tapos gaganon. Pero ang tama palang tira talaga is rook d8 pa rin. Ayan. Rook d8 pa rin. No? Pagka rook d8, ay equal pa rin pala pag rook d8. Oh, okay. So, ibig sabihin, yung ginawa ko is not bad. Oh, not bad pala yung ginawa ko. So, tumira po siya ng rook doon, ayun yung masakit Oh, kasi nga, papasok siya dito, pasado to. Pero okay lang. Kasi na-analyze ko naman to na kahit na makapture niya yung pawn, magwa 1 pawn up ako. Ayun. Yun nga lang, persadong i-grind. Tumagal yung laro ng mahigit 4 na oras. Green 9 ko yan. Green 9. Ayan grind. 1 pawn up lang. Pero i-grind natin yan. Ayan. Green 9. Drawish po yan. Drawish according sa engine evaluation. Pero may edad na din yung kalaman ko. Yun lang nilaman ko dito. Ayan lahat ng grind ginawa ko, tama depensa niya lahat, nakakainis. Ayun, dito nag-blunder. Ayan, pam. Eto winning na. Ayan, winning na to. Wala ni. Kasi po, ang mga susunod na tira, ganun. So, kung pag chumek ka lang dito, puntahan lang kita dito Mati ka dyan Diba? So, threat to Yun ang mangyayari. Napanalo ko yan. Kaso, grabe pagod. So, that second day po, round 2, second day. Kaso, ang problema nung second day, 2 rounds po. So, morning game to. Tapos, may laro agad in 1 hour. Ganun. Yung laro ko na to, tumagal lang 4 na oras. Like, pagod na ako. Matagal akong walang laro. Yung stamina ko, hindi talaga ubra. Kasi yung nangyari sa akin sa round 1, pagod lang yun Kaya, na-miss ko na yung completely winning Kailangan kasi talaga dito, handa ka So, ang nangyari sa akin sa round 3, nakakaiyak. Eto po, kalabang ko FIDE master na babae. And I was completely winning sa opening. Ayan gumanyan siya ginanito ko Tama lahat ng approach ko. Winning na. Because I'm up by pawn, di pa nakakasling. Up by pawn, di pa napag-gasling. So, ako, bahala ka, tira-tira na lang ako, madali na to. So, develop lang. 1 pawn up Ayan lamang, winning. Namumuti yung bar, di ba? Almost +2 na. So, ayan Tapos dito ako nagkamali Ang tamang tira pala, magkasing daw ako sa king side, save yung king ko dyan. Pero ako, ang gusto ko kasing gawin, during that time, sabi ko, ba't ko ilalagay yung king ko dyan? Magkakasing ako dito, tapos itutulak ko yan. Lamawan 2 pawn, papaspon ko yan. So, nagkasing ako dito, and then, mali. Dahil, grabe yung kalabang ko. Biglang, parang engine na yung tira. Ayan tama yung mga tira niya, and then the game ended into a draw. Ayan, pinipilit ko talaga kaso, wala Ayan napilitan ako dito magtabla, pabalik-balik Pabalik-balik. Pero ang nakakatuwa, kahit natabalahan ako niyan, ang lakas pala ng babae na yan. Kasi nga, ang score niya po after round 6, 3.5 ata Tumalo na mga 2,300 May tira pala. Kumbaga, eto po kasi nangyayari sa torneo na to. Siguro magmumukhang excuse ko to. Pero eto talaga yung nangyayari. So, ang torneo po na to pala ay Moscow Region Finals kung tawagin. Bakit? Ito po ay torneo para sa mga champion ng bawat region na bata. Kaya ang dami po dito, mga below 20 years old, pero sobrang gagaling. Mga walang title ang bababa ng rating 2100, pero ubos ang mga GM. Maraming GM nakasali. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po Ito po, tingnan nyo po mabuti. This is after round 3 ng torneo. Tingnan nyo po yung mga leading. Ayan ang leading po, maraming IM.
may GM, pero seeded 1 and 2 is 2.5. Oh, yung tumalo sa akin, ito po round 1 2.5 din. So, kahit na po mababa ang rating ng mga yan, mga malalakas pala kasi kausap ko po si Grandmaster Vladimir Potkin. Siya po yung second ni Nepo. Kakilala po kasi namin yun dahil kay Prin din. Nung last year pumunta kami dito. Normal daw dito na yung mga 2100 na yan, inuubos ng mga 2500 na Grandmaster. So, tingnan nyo, winning ako dito eh. Nabaliw lang ako, di ba, round 1. Ayan, oh. Ayan sila, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo yung mga gem. Ang daming FM nasa taas. 2 points. Ayan. Oh, oh. Di ba? Nasaan yung mga GM? Eto, GM 2 points lang. Oh. GM 2 points. At mapupunta tayo sa baba. Ako, 1.5 lang ako after round 3. Pero tingnan nyo mga kasama ko dyan. Oh, kasama natin to GM. GM. Di ba? Oh, ayan tayo eh. GM. Di ba? Ang daming GM sa baba. Kasi napagsisisilat po sila talaga eh. No, 2,500 na GM. Kapuntos ko lang eh. Pantay lang kami na score. Usually, after round 3 hanggang round 4, yung mga GM perfect pa yan. Sa ganito kadami kasali, daming kasali. 158 ang kasali. Pero, grabe, after round 3, nangangamote ang mga GM. Dahil sa mga batang ito, alam nyo kasi, iba na po ang chess ngayon. Ibang-iba na. Kung dati ang chess talaga is based on talagang labanan sa talent calculation, outplaying, kondisyonan. Ngayon kasi more on pasipagan. Kasi yung mga batang ito po talaga, grabe po mag-aral ngayon. Dahil sa sobrang daming available na material, so aral na aral po nila. Uubusin ka sa opening pa lang. Kaya nga yung approach ko po talaga dito, pag bata ka laban, medyo kakaibang opening tinitira ko. Yung alam kong kapaan lang kami. Ganun na lang ginagawa ko. Pero eventually, kailangan kong sabayan sila sa paghanda at pagpe-prepare, which is, wala pa akong time eh. Kasi biglaan nga lang pagsali natin dito eh. Well, anyway, I think ang pinaka-major factor is, matanda na ako at kulang sa practice talaga. Kasi, nambis ko mapagod. Hinihingal ako. Seryoso. Nahihilo ako. Kailangan kong buhusan ng tubig na malamig yung mukha ko habang naglalaro para mawala yung yung parang hilo. Anyway, yun po ang nangyayari ngayon. Abangan nyo po yung mga video natin na paparating. I'll try to upload na kasi wala na pong 2 games per day. 1 game per day lang eh. Saka nagkasakit po ako eh. Nag-adjust ako sa lamig. Sobrang lamig po kasi. Ngayon medyo naka-recover na. I think makakagawa na ako ng video at makaka-upload. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, abangan nyo po yung mga susunod natin video. Salamat po sa inyong suporta. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.